So good morning, everyone. So this is the recorded video of week number 3 for those who miss it and for those who are absent. So I'm recording this one so that you could, this could also be a reference for your written work number 3. So good luck on your upcoming examination. So for week number 3, it talks about the domain, the range of a given trigonometric function. So at the end of the lesson, you should be able to illustrate yung domain at saka yung range ng iba't ibang circular functions. Dito din, magdedetermine tayo ng isang concept ng trigonometry na tinatawag nating amplitude, period, at saka paano ba tayo mag-interpret ng amplitude and period. So, nire-refer natin yun as the phase shift of the six circular function given the equation and the graph. And lastly, kailangan ninyong matutuhang mag-solve ng situational problems involving circular functions. Una muna is sa periodical examination, for sure lilitaw itong mga questions regarding sa domain, range, and the graph of circular function. So it's very important that you know their properties, paano yung itsura ng graph nila, at paano ba natin need na intindihin yung table of values ng domain at range ng circular function. So kapag sinabi nating domain, these are the set of x values, ibig sabihin ito yung mga ina-input ninyo sa calculator. Pag sinabi naman nating range, once na in-input nyo na yung value ng angle, pwedeng in radian measure yan or in degree measure, yung after ninyong ipinrest yung equal sign, yun yung tinatawag nating range ng function. So all of the trigonometric functions are periodic in nature. So kung mapapansin niyo paulit-ulit lang yung mga values na yan. So kapag sinabi nating periodic, yan, from the word periodic, paulit-ulit lang sila. Just like yung result ng inyong heart rate. No? Sa mga matatanda, tawag namin dyan is ECG. Yung paulit-ulit na high tide and low tide, yung pattern nun, no, is periodic in nature. Yung pag-ikot ng mga heavenly bodies around the sun, yung mga planets natin around the solar system, is periodic. No? Take for example, yung Earth rotates 365 and 1/4 days around the sun. And yung ating 4 seasons, no, yung winter, spring, summer, and fall, no, yan yung tinatawag natin periodic in nature. Sa trigonometry, kapag sinabi nating periodic functions, these are functions na yung mga values nila are cyclical and repetitive. So yung mga values na to, which are what we call the periodic functions, repeat after certain intervals. Later, may madidiscover kayong repetitive values, no, when we encode them in the calculator. Yeah. So for example, in the graph, no, shown on the screen, yung graph na yan, no, on the right side is periodic in nature. Mapapansin niyo na every 2 units ay meron tayong repetition ng period. So, ang pattern natin ay nagre-repeat every interval ng 2. Tignan ninyo yung interval magmula 0 hanggang 2. Tapos 2 hanggang 4. So, same na naman yung pattern. 4 hanggang 6 and so on. Ganun din kung mag-start ka sa may 1 after 2 units. So, yung periods natin from 1 to 3, 3 to 5, yan, umuulit-ulit lang sila. So, yun yung tinatawag natin periodic. At ang mga trigonometric functions natin, meron silang repetitive nature and cyclical nature. Discover natin yung repetitive values ng sine function or yung tinatawag natin y is sine x. No? So we have the sine function here.
represented by y is equal to sine x. Observe the value 0 is repetitive. No? 1/2. Merong negative, and so on. And all of our domain, which are the x values, no, from 0 to 2 pi radians, no, are listed. So ito yung mga possible special angles na ini-encode natin sa calculator. And mapapansin niyo yung mga repetitive values natin. Could be 1, -1. No? And pansinin ng domain at range ng function. Wala sa mga functions ang lumalampas sa value ng 1 at saka ng -1. So ibig sabihin, ang range ng values natin ay hindi nag-iiba. For the y is equal to cosine function, same lang din, may cyclical na tayo. At kung papansinin ninyo, ang range ng values natin ay between -1 and 1 lang. No? Hindi pwedeng lumampas. So, ibig sabihin, kapag nakakuha ka ng value na 1 point something, hindi na siya sine function or cosine function. For the cosecant function and secant function, notice the values. Okay? So, we have values with 2, -2. Parang di na rin tayo lumalampas dun sa may value na yun. Or, pero wala tayong value na 0 point something. No? So, maaari na greater than sa may 1, yung mga value, o kaya less than -1 yung mga possible values for both cosecant and secant x. Later, i-describe natin kung paano nga ba ang range ng cosecant at secant function. For the tangent function naman, notice na diverse ang mga values na nakukuha natin for the y value. So, ibig sabihin, possible na all sets of real numbers no, ay domain. Let us examine them. Yung mga domain at range ng 6. Kanina, nag-base lang tayo sa table of values, pero tingnan natin kung paano nga ba natin sinusulat ang domain at range ng mga circular function. Start tayo kay sin x. So, ayan yung kanyang table of values. Ganito naman ang itsura niya kapag ginraph natin yung sine function. You can use the Desmos app in showing this graph. Ayan. So, makita ninyo from 0 to 2 pi radians, magkakaroon lang siya ng repetitive and cyclic nature from 2 pi naman to 4 pi radians. So para sa sine function, ang domain natin ay lahat ng real numbers, no? From negative infinity to positive infinity. Ang range natin, napansin nyo ba sa table of values at sa graph mismo, hindi tayo lumalampas ng -1 and 1. So, ang limit lang ng range natin ay nandito lang sa 1, tapos dito naman sa -1. No? So, sa periodical examination, as a reviewer, no? At tandaan ninyo na ang range ng sine function ay always between -1 and 1. Imposibleng lumampas ka sa dalawang values na yun. So, ang maximum value natin ay 1, ang minimum value natin ay -1. Ang period naman natin ay 2 pi kasi every 2 pi, nauulit yung graph natin. Susunod, cosine function. Halos parehas lang ang cosine function kasi kapag tinignan ninyo yung table of values niya, yan. Ito naman yung graph niya. Samahin natin yung table of values at graph. Mapapansin na ang domain natin ay wala ring katapusan. No? It's the set of real numbers. Ang range natin ay magmula -1 hanggang 1. Ang maximum value ay 1. Ang minimum value ay -1.
At ang period natin ay every 2 pi. So pansinin na every 2 pi, nauulit lang yung ating graph. Tingnan nyo itong ito-drawing ko. So here, and ito magmula dito hanggang dito, mauulit lang siya magmula 2 pi hanggang 4 pi. So yun yung tinatawag nating period. And notice also na parehas lang sila ni sine function hanggang hindi lumalampas yung mga value natin ng range from 1 to negative 1. So imposible ka makakuha ng value no, na 1 point something or 2 point something kasi ang limit lang ng range ng function natin ay magmula negative 1 hanggang 1. Examine naman natin yung sa cosecant function. Sa cosecant function, ayun yung graph niya. Yung black part natin dito sa may graph, yun yung reciprocal niya, which is ito yung ating sine function, itong black na to. Sine function yan. Ito namang red part, yun yung cosecant function mismo. So mapapansin niyo magkadugtong yung sine function dun sa kanyang reciprocal function, which is y is equal to cosecant. No? At para silang mga multiple periods ng parabola which opens upward and downward. Curves sila no, na upward and downward na mukhang parabola. Ang domain natin is x is an element of real numbers pero hindi pwedeng maging 0 yung sine function natin. Kasi alam naman natin na ang cosecant function ay kabaligtaran, no? Or reciprocal no, ng sine function. So, we cannot make sine x equals to 0 kasi nga kapag naging 1 over 0 yan, magiging undefined yung ating function. Kaya sine x should not be equal to 0. And you see in the graph, we have asymptotes here. The asymptotes are the values of the graph in which they become undefined. So, ibig sabihin, lahat ng mga values ng real numbers ay pwede nating ipalit sa x except sa mga multiples ng k pi. No? So, sa multiples ng k pi, pwede siyang pi, 2 pi, 3 pi, and so on. So, yan yung mga tinatawag nating multiples of k pi. Pansinin sa graph na every multiple of k pi, ito, negative 2 pi, negative pi, ay nagiging asymptotic ang graph natin. 0 pi, pi, 2 pi, and so on. So, yun yung mga restrictions natin para sa domain ng cosecant function. Kasi nga, iniiwasan nating maging 0 yung sine x natin. So, all the multiples of k pi, whatever the value of k, whether k is 1, 2, 3, and so on. Okay? So, nagiging asymptotic yung graph natin. No? Hindi niya natatouch yung part ng graph na yun. Kaya, lahat ng real numbers, pwede nating ipalit kay cosecant function, pero hindi natin pwedeng ipalit yung mga multiples ng k pi kasi nga nagiging undefined sila. Sa table of values, mapapansin niyo kapag pi radians ang ating ayan undefined siya. Ganon din kapag 0 radians. At ganon din ang nangyayari kapag 2 pi radians kasi nga multiples sila ng k pi. Those are the values na ginagawa niya 0 ang ating sine function. Pero lahat ng yan ay referring to the cosecant function. Mag-proceed naman tayo sa susunod. Okay. Yan. So, ang susunod naman natin i-discover ay yung range ng values natin. So, that is negative infinity to negative 1, union 1 to positive infinity. So, ang lahat ng mga values natin, pwede silang lumampas no, ng 1 pataas o kaya negative 1 pababa. So, imposible ka magkaroon ng value na 0 point something. So, wala nang katapusan yan. No? Hanggang negative infinity pababa, positive infinity
pataas, no? Starting from -1 hanggang 1. Maximum value natin wala, minimum value wala. Pero ang period din natin is every 2 pi. Same thing sa ating secant function. Mapapansin natin na may restriction ang ating secant function. Kailan sila nagiging undefined sa ating table of values? So nagiging undefined sila when they are -90, 90 degrees. Next, 3 pi over 2. Pansinin ninyo, yung mga may denominator na over 2, doon nagiging undefined yung ating table of values. Sa graph naman, halos sawig, pero kadugtong naman ni secant function, si cosine function. Ito si cosine function. Tingnan nyo. Yan. Ito, yung black part na to, ito si cosine function. Ito. Kadugtong niya yung red part, which is yung secant function naman. So notice na ang domain natin ay lahat ng real numbers except kapag naging 0 yung cosine x natin. Kasi nga iniiwasan natin na maging 1 over cosine theta natin. So magiging siyang 1 divided by 0. So in short, magiging undefined talaga yung function natin ng secant function kapag ang cosine x ninyo ay naging equal sa 0. So ang restriction natin, cosine x should not be equal to 0. And notice, tulad ng sabi ko kanina, lahat ng mga may over 2, nagiging undefined ang function natin. In short, ang restriction natin, lahat ng real numbers, pero x should not be equal to the multiples of k pi over 2. For whatever the value of k, either 1, 2, 3, and so on, no? Pwede siyang 3 pi over 2, 5 pi over 2, and so on. Basta over 2 yung kanilang mga denominator, which are the multiples of k pi over 2. And dapat ang k natin is an odd integer. Para sa range naman ng value, kaparehas niya si cosecant function. Mapapansin niyo ang range natin between -1 pababa, 1 pataas, no? So it's -1 to -infinity, union 1 to positive infinity. So hindi tayo pwedeng makakuha ng 0 point something kasi ang mga values na nakuha natin ay mababa sa -1 o kaya mataas sa 1. Notice na walang katapusan ng ating kaya wala tayong maximum value, wala ring katapusan sa baba, kaya wala rin tayo minimum value. Pero ang ating function ay nagre-repeat every 2 pi radians. Punta naman tayo kay tangent function. So para sa tangent function, yan, kailan nagiging undefined ang ating tangent function? Pag -90 siya at saka 90 degrees. Yan. Ganyan naman ang itsura ng graph ng ating tangent function. Yan, ang domain niya, again, may restriction tayo. Kasi alam naman natin na ang tangent function is y is equal to sine x over cosine x. So may restriction din tayo na bawal maging 0 itong cosine x natin sa denominator. Kasi nga, whatever the value of your sine, pag dinivide mo siya sa 0, magiging undefined pa rin siya. So in short, sa tangent function, ang restriction natin ay nasa k pi over 2 radians pa din. So bawal pa rin yung mga values na yan. Para sa range naman natin, lahat ng mga real numbers ay possible values na makukuha ninyo sa inyong calculator. Maximum value is none, minimum value is none, and iba na yung period niya. Notice na every 180 degrees, which is pi radians, ay dun yung kanyang periodic and cyclical nature, no, ng tangent function. Yan, tandaan nyo lang yung mga domain at range, maximum value, minimum value at period.
ng 5 functions na yan. Syempre, doon na tayo sa susunod, sa cotangent function. Sa cotangent naman, dahil reciprocal siya ng tangent, syempre, yung restriction niya ay bawal naman maging 0 yung sine function natin. Kasi alam natin na ang cotangent function ay equal siya sa cosine theta over sine theta. This is an identity, di ba? So, this is identity number 11. Kaya bawal maging 0 kasi whatever the value ng cosine theta, kapag naging 0 yung sine theta natin, no, magiging undefined siya. Diba? So, yung restrictions natin is every k pi radians naman. So, notice na medyo kataliwas naman siya ng graph ng tangent x function. No? So, kabaligtaran. No? So, parang slanted to the right yung tangent function, slanted to the left yung ating cotangent function. Sa range is lahat pa rin ng possible values is negative infinity to positive infinity, meaning all the sets of real numbers. Ang maximum value natin ay none at ang minimum value natin ay none. Period natin is pi radians. Yan. So yan na lahat ng mga domain at range ng trigonometric functions. So kailangan ninyong i-memorize lahat yan kasi sa periodical exam, for sure, lilitaw yung mga questions regarding sa characteristic ng domain at range. A is equal to sine x, y is equal to cosine x, y is equal to cosecant x, y is equal to secant x, y is equal to tangent x, and y is equal to cotangent x respectively. So I will be ending this video lesson with you. Meron tayong second part ng video lesson na i-upload ko din. Susunod naman, need nating pag-aralan yung amplitude and period naman ng mga trigonometric functions. So good day and God bless.